So what's up mga ka-action? Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. No, mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Okay, ano ba itong nasa screen natin mga ka-action? Inaabangan ko po talaga kung sino itong dalawang individual na kung paano nila dipinsahan ang kanilang ginawang kalokohan at panlilinlang at panluloko sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang biktima ay kapwa nila supporters. Okay? Maraming salamat din sa PNP, sa ating mga otoridad na nag-a-action tungkol dito sa mga fake news na ito. So ito ho mga ka-action, may kumalat nga na video na kung saan yung Sinulog Festival Procession ay inedit nga ho ng nasabing mga creator kung sino ba ito sila. Okay? Inedit, pinalitan ho ng background at pinalabas na supporters ni dating Pangulong Duterte. Pinagmumukha na supporters ni dating Pangulong Duterte. Okay? Na-share din po natin yan sa Facebook. Nasabi nga natin, sinulog po ito sa Cebu. No? At may yung sa Nazareno. Ginawa din ho nila yan. Tapos may caption na, mali yata ang hinuli nyo. Mayroon po yan, kumakalat din, pero ang iba binura na kasi nga ho, kinabahan na ho sila. Diba? Okay. Ngayon, sa mga gagawa pa, sa mga gagawa pa kaya kayo ng kalukuhan kung malaman nyo kung gaano kayo katagal na makulong dahil lang sa fake news? Eto ho, panoorin po muna natin itong video na ito. Ayan, credit po sa UNTV News. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am and sir. Sinampula ng Police Regional Office 7 of Row 7 ang dalawang individual na umano'y nagpakalat ng fake news sa social media. Ito ay matapos silang sampahan ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon kay Police Regional Office Director, Police Brigadier General Red Maranan, kaugnay ito sa ipinakalat na video ng Sinulog Grand Procession, subalit pinalabas na protest rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Online kasi ito, so hinabol natin at sinundan natin yung mga digital footprint at natunto natin kung sino yung mga tao na nagpapakalat nga ng mga video na kung saan itong mga video na ito ay sinasabi nila na doon sa isang lugar ay maraming taong nagpo-protesta, subalit hindi naman pala, kundi itong mga video ito ay mga edited lang at dinadagdagan ng ano-anong mga applications, yung background at saka yung narration na nagdudulot naman ng di ba? Ini-edit nila ang video at pinapalitan ang background. Duterte. Kalituhan sa ating mga kababayan. Sinabi pa ni General Maranan, seryosong paglabag ang pagpapakalat ng fake news dahil may epekto ito sa tiwala at kaligtasan ng publiko. Doon naman sa mga tao na naghahangad ng kaguluhan, panic, and kalituhan, huwag nilang gawin yan sapagkat meron silang nalalabag na pataas. Bukod doon, nakakaperwisyo ka ng mga innocent tao. May mga nagkakancel ng appointment, may mga hindi pumupunta doon sa lugar na yun kahit may mga official and personal transaction sila dahil akala nila totoo yung mga pinopost na ganong kalaki yung crowd. So, naaabala at bukod dyan, yung mga resources ng ating mga kababayan ay nasasayang. Babala ng Pro 7 sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Maaari silang makulong ng hindi bababa sa 12 taon. Naku po! Maaaring silang makulong na hindi bababa sa 12 taon. Ano na mga fake news peddler? Hala! Doon sa mga gumagawa pa, Diyos ko po, maging aware po kayo. Dahil nagpaalala na po o nagbabala na po ang sangay ng ating mga otoridad tulad po ng NBI. Nagpaalala na po sa mga gumagawa ng maling impormasyon sa social media. Kung yan ay ang hangad nyo para kayo kumita, naku po, kulang pa ang kikitain nyo dyan kapag kayo ay makulong. Tulo talaga ang luha at sipon mo dyan. Hindi na ba kayo nadala sa isang creator na taga Cebu na umiiyak nung nahuli siya? Yun ay isa sa mga liso na sana na wag nang gumawa
ng kalukuhan o fake news. Diba? Hangad nyo na mag-viral para kumita kayo. Ang problema kasi, ang daming mabibiktima Ang una-una na bibiktima at napapaniwala sa mga maling informasyon nyo, yung mga viewers nyo, yung mga kapwa nyo taga-suporta. Diba? Hindi na ba kayo naawa? Ngayon, sa mga gumagawa ng fake news, katulad nito, itong kapalit, diba? Yan, magiging lesson na po ito sa atin ng mga creator, diba? Pwede naman kayo gumawa ng hindi yung sige masin ka pa kung saan-saan ang mga video ang pinagkukuha, papalitan ng Duterte, tapos ang iba man na hindi alam talaga, tuwang-tuwa man, isi-share pa talaga sa Facebook nila, proud na proud sila. Siyempre, hindi nila alam kung anong totoo Di ba? Kaya, sa inyo po, na mga fake news peddler, good luck na lang ho sa inyo ha. Seryoso ho ang ating otoridad. Di ba? Para tuldukan itong malaking problema dito sa mga fake news na kumakalat online. Paghabol sa mga nagpapakalat ng fake news ay alinsunod na rin sa kautusan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Ayan po mga ka-action, mga kakamping. Dira lang kayo mga dudong, mga inday, kung ayaw nyo pa talaga tumigil. Diba? Ayan na. Tingnan natin kung hanggang saan talaga ang mga nyo. Tingnan natin kung yung mga kinikita nyo dyan sa malalaking reels nyo na hindi naman totoo. Tingnan natin kung makakatulong po ba yan, kung sapat ba yan na pambayad nyo sa mga Diyos ko po. Ewan ko lang. Siyempre, kukuha ka ng sarili mong abogado. Kasi magdidepensa sa'yo. Paano naman kung wala kang pera? Di ba? Kaya payo ho namin sa inyo yan. Galit kayo kung masupalpal kayo, pero yan naman talaga ang tama. Ang supalpaling kayo sa mga mali nyong kinakalat dyan sa inyong mga social media platform. Di ba? At agree po ako dito sa ginagawa ng ating mga otoridad. Itong pagsugpo ng malala na fake news na kumakalat sa mga social media. Diba? Agree po ako at saludo po ako sa ating mga otoridad. Mabuhay po kayo. Ayan. So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping knoging. Share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao, all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.